saktan si Bridget. Malaki yung utang na loob namin sa kanya ni Sam. Pero simula nung nagkamalay si Ellery, pare unti-unting bumabalik yung pagmamahal ko sa kanya. Eh, malalang sakit na nga yung tao, tapos pagdududahan mo pa. Kung mali ako sa duda ko, ako mismo ang hihingi ng apology kay Bridget. Pero kung tama ako, ikaw ang hihingi ng tawad sa anak mo. Well, here are the symptoms. May nakita ka ba kay Bridget kahit isa dyan? Well, di hindi kaya tama si Mami. Tama saan? Na nagdadahilan lang si Bridget. Matagal mo na bang doktor si Dr. Salvacion? Mapagkakatiwalaan ba siya? Bakit ganyan ka magtanong? Usually kasi kapag may sakit ka, lalo na kung malala na, hindi lang iisang doktor ang pupuntahan mo para marinig ang ibang diagnosis. Siyempre, hindi naman ako naniwala kaagad kaya humingi ako ng second opinion. Bridget, I suggest na kumuha tayo ng third opinion para malaman natin kung may sakit ka talaga. At pupunta tayo dun ngayon para magpatingin ka. Nag-set na ako ng appointment, kaya halika na, alis na tayo. Bakit ka nagdidesisyon ng hindi mo sinasabi sa akin? Pinapagdudahan mo ba ako, Ellery? Bridget, hindi kasi present sa'yo yung symptoms ng brain cancer eh. Gusto ko lang naman makasiguro. Narinig mo yung sinabi ni Dr. Salvacion, di ba? Mahirap ma-detect ang brain cancer kung minsan walang symptoms. Pero mas mabuti siguro kung marinig natin ng iba pang diagnosis. Kaya isasubject ko na naman ang sarili ko sa scrutiny ng doktor. Alam mo ba kung gaano kahirap para sa akin yun, Ellery? Yung pupunta ka sa doktor, aasa ka na sana mali yung diagnosis ng unang doktor mo. Ipagdadasal mo na sana malaking biro lang ang lahat. Pagkatapos mong umasa, babalik ka, sasampal sa mukha mo, katotohanan na malapit ka na palang mamatay. Ganon ba, Ellery? Gusto mo bang umasa na naman ako? Gusto mong masaktan na naman ako? Hindi ka ba matutulog? Tayo na. I don't think you would like to lie down beside a cruel person like me. So, go ahead. Marisa, sorry na sa mga masasamang nasabi ko sa'yo, ha? Pasensya ka na, nabigla lang ako. Hindi ko sinasadya yun. Ikaw naman kasi, napaka-black and white ang tingin mo kina Ellery at Bridget. Para sa'yo, si Bridget lang ang masama. Hindi naman pwede yun. Alam mo, dapat pantay ang pakikitungo natin sa kanila. Pareho natin silang mga anak. Paano magiging pantay ang tingin ko sa kanila, Delphine? Yung isa nang galing sa sinapupunan ko, nagtigil sa isang ospital ang muntik nang mamatay. Habang yung isa nagpasasa sa pagmamahal ng asawa at anak ng anak natin. Hindi magiging pantay ang tingin ko sa kanila, Delphine, kahit na may malalang sakit si Bridget. Pakiramdam ko, naaapi ang anak ko at patuloy na nadedehado. Kung ano man ang naging kasalanan ni Bridget, lahat yun pinagdurusahan niya na ngayon. Kaya sana magpakita ka naman ng kahit konting awa
A little compassion. Naaawa naman ako sa kanya, Delphine. Ayoko lang na ginagamit niya yung sakit niya para magsakripisyo ang anak ko dahil mas naaawa ako sa anak ko. Hindi ko matiis na nakikita ang anak ko na umiiyak, naghihirap. Alam mo yan. Kaya mas kakampihan ko siya. Kung alam mo lang, araw-araw, pinagdadasal ko na sana hindi totoo to. Na sana nananaginip lang ako na pagkagising ko, wala na yung sakit ko. Pero sino bang niloloko ko? Ang hirap matulog sa gabi. Kasi hindi ko alam kung magigising pa ako. Tapos pupunta ka dito para ipamukha sa akin na hindi ka naniniwalang may sakit ako. Jonas? Nandito ba si Ellery kaya nandito ka rin? Yeah, I was with her. Bakit ba lagi ka nakabuntot sa kanya? May relasyon na ba kayo? Girlfriend mo na ba siya? Look, if I'm not mistaken, tinanong mo na sa akin yung dati, di ba? Oo. At hindi mo ako sinagot ng diretso. Kaya tatanungin kita ulit. May relasyon na ba kayo ni Ellery? Magkaibigan lang kami. But, if gusto ko siyang ligawan, wala naman problema dun, di ba? Annulled na kayo. So liligawan mo nga siya. Why not? All the qualities that she has, gusto ko eh. Good luck, pare. Thanks. Hindi naman kung sa hindi ako naniniwala, Bridget, pero gusto ko lang na magpatingin ka sa ibang doktor para malaman natin kung baka sakali meron siyang ibang makita na hindi naman pala ganun kalala ang sakit mo. I'm sorry. I didn't mean to hurt or offend you. Naiintindihan ko na kung bakit ayaw mo magpatingin sa ibang doktor. Ayoko nakikitang umiiyak ka ng ganyan. Kaya I'm sorry. Sorry, Bridget. Kamusta? Ano nangyayari sa inyo? Jonas. Bridget. Wala. We were just talking about our past differences, di ba, Ellery? Medyo nagkaiyakan lang. But we're okay. Oh, kumain ka na ba? Basa ka na naman ng pawis. Alam mo, mabuti pa umakyat ka na lang muna, ha? Ipaghahanda kita ng pagkain. Palit ka na ng damit mo. Sige.
kayo umiiyak? Hindi naman ako umiiyak, anak. You are. Pinunasan mo nga ang mga tears mo eh. Nalulungkot lang ako, anak. Meron kasing isang tao, may friend ako na akala ko makakasama ko hanggang pagtanda. Pero hindi na pala. Pero wala lang yun. Wala na yun, anak. Okay na ako. Mabuti nagising ka. Ngayon ko kasi pinakakailangan ng mag-hug sa akin eh. Okay lang bang hug mo ko? Okay po. Pero on one condition. Condition? Ano namang condition? Na hindi mo na po ako kukunin ever sa mommy ko. Please, Mommy Ellery. Pwede mo naman po akong dalawin dito, di ba? Kaya please, dito na lang po ako. Please. Mabuti na lang at matalino ka. At nakaisip ka na palusot kagad dun sa Ellery yun. Tita, kilala ko na si Ellery. Konting drama lang. Okay na. Huwag ka nga masyadong makampante. Kaya nagtatanong niya, mali mo baka may duda na yun sa isip niya. Naku, mag-iingat ka. Hindi ka pwedeng mapuking. Ayaw kong sa huli na ikaw ang totoong iiyak. Kung may totoo mang iiyak, tita, si Ellery lang yun. Iniyakan ka lang. Naniwala ka naman na malala na ang sakit niya. Kung nakita at narinig niyo lang yung pain niya kanina, maaawa din kayo sa kanya. Kaya please naman, huwag niyo na siyang pagdudahan. May sakit talaga ang kinakapatid ko. Bahala ka. Mami? Hello? Sorry. Hey bro, don't forget to bring the book tomorrow, okay? Oo naman, oo nga pala. Sige, daling ko bukas yung libro. Alam ko namang busy ka kay Ellery. Pero bro, alam mo, hanggang kailan ka ba magpapaka-chope doon? Alam mo pare, si Jonas, he asked kung kami na ni Ellery eh. Sabi ko hindi, pero may plano akong ligawan siya eh. Talaga? Sinabi mo kay Jonas may plano ka manligaw? I had to. I mean, medyo threatened kasi ako sa kanya eh. Sos, ex na nga, threatened ka pa. Why wouldn't I be? They had a past together, di ba? At alam na alam ko may gusto pa si Jonas kay Ellery. Paano mo naman nalaman? Kung wala, do you think he would ask a question? Hindi, di ba? Alam mo kung ganun, wag ka nang papatay-patay. Ha? Bakuran mo na, bro. Yeah. Si Bridget, Jonas, nasaan? Kausap si Tita Laila. Gusto mo tawagin ko? Ay, hindi, wag na. Okay lang. Baka madistorbo ko pa sila eh. Pakisabi, umalis na ako. Sige. Si Waldy. Nakita ko kasi siya kanina sa labas. Mukhang napapadala sa ata na magkasama kayo, ah.
Mabait kasi yun eh. Madaling hatakin. Tsaka maaasahan pa. Gusto mo na ba siya? Kung may gusto man ako kay Waldy o wala, sa akin na lang yun. Hindi ko kailangan sagutin ang tanong mo dahil wala akong obligasyon sa'yo. Sorry. Sorry kung tingin mo sa akin pakalimero ako. Pero ayoko siya para sa'yo. I think you deserve someone better. Better? Porket ba hindi siya kasing yaman ng pamilya natin? Yan ba ang sukatan mo ng better? Bakit? Nung naging asawa kita, napabuti ba ako? Anyway, huwag natin pag-usapan yun dahil nakaraan na yun. Kayo na ni Bridget. Galit ka pa rin ba sa akin? Dahil nakasalan ko si Bridget. Tanggap kong kayo na. Ngayon ka pinakakailangan ni Bridget, Jonas. Tayo ni Samantha. Ngayon tayo higit na kailangan ng kinakapatid ko kaya hindi natin siya pwedeng pabayaan. Bakit ganyan ka magsalita? Wala. Sige, mauna na ako. Kwenta ka naman. Bakit masaya ka? Huwag na, nakakahiya eh. Ha? Matagal na natin magkaibigan. Nahihiya ka pa? Ano nga? Bakit ka namingiti? Tinanong kasi ako ni Jonas kung may gusto ako sa'yo. Really? Tinanong niya yun? Eh, anong sabi mo? Siyempre hindi ko sinagot, no? Kasi feeling ko fishing siya. Kaya masaya ako kasi nararamdaman kong may concern pa rin si Jonas para sa akin. I see. O sige na nga, aamin na ako. Feeling ko kaya niya tinanong yun dahil nagsiselo siya. Pero Ellery, di ba may asawa na siya? Wala naman akong balak agawin si Jonas kay Bridget Waldy eh. Kaya okay na sa akin yung ganito. Kahit papano, paminsan-minsan, maramdaman ko naman na kahit sandali, may pagtingin pa rin sa akin yung lalaking tanging minahal ko. Yeah. Bakit ka nakangiti? Ha? Wala. Tara, tulog na tayo.
to Ellery. Anong tinawag mo sa akin? Anong tinawag mo sa akin? Bridget, sorry. Hindi ko sinasadya. Nandito siya kanina, kaya siguro na-stuck yung pangalan niya sa utak ko. Hindi ko sinasadya, Bridget. I'm sorry. Hindi ko sinasadyang tawagin ka sa pangalan niya. Bridget, I'm sorry. Sorry, hindi ko sinasadya. I'm sorry, di ba nasampal kita? Nabigla lang ako. Hindi na ako galit. Alam mo pare, napakatanga mo talaga, no? Napakatanga mong tao, ewan ko ba sa'yo? Alam mo nangyayari sa'yo? Alam ko na yun. Pwede bang huwag mo nang ipaalala sa akin yan? Kinarma ka mo. Kasi ikaw, pare, pinipigilan mo yung nararamdaman mo eh. Di ba? Ayan tuloy, pare, lumabas dyan sa bibig mo mismo. Sinabi ko na sa'yo, hindi ko kayang saktan si Bridget. Sa tingin mo, hindi mo siya sinaktan? Pare, maaaring napatawad yan ni Bridge, no? Pero pare, hindi niya makalimutan yung nangyari. Paulit-ulit ko na lang naririnig. I love you, Ellery! I love you, Ellery! I love you, Ellery! Sis, hinaan mo naman yung boses mo. Nakakahiya sa kanila eh. Hininaan mo nga yung boses mo, natulali ka naman. Luka-luka ka ba? Bakit ganun, Aloha? Bakit pangalan ni Ellery yung binanggit niya? Sa tingin mo ba nagsasabi si Jonas ng totoo? Nagkamali lang kaya talaga siya? Alam mo, may chance na nagkamali lang talaga siya. Pero mas malaki ang chance na tama talaga ang hinala ko noon pa. Na hanggang ngayon, mahal pa rin ni Jonas si Ellery. Walang yan talaga yung babae niya. Kaagaw ko na nga siya sa anak ko, pati ba naman kay Jonas? Hindi ako papayag. Kumain na nga lang tayo. Mommy Ellery! Anak! Basta! Dito ka lang. Nang lumapit sa kanya. Sige na, sumama ka na kay yaya mo, ha? Hakit ka muna sa room mo. Bridget, ano to? Bakit mo pinaalis ang anak ko, ha? Ano bang problema mo? Wala akong panahon makipag-usap sa'yo, kaya kung pwede, umalis ka na. Bakit nagkagalit ka? May nagawa ba akong hindi ko alam? Bridget, huwag na tayo mag-away. Please naman, no. Magbati na tayo. Diba sinabi ko sa'yo, umalis ka na. Umalis ka na! Umalis ka! Bridget, bitawa mo ako! Dito! Bridget, bitawa mo ako! Sam? Sam? I don't like you, Mommy! Nakaaway ka, ba't ka? Samantha, anak, kausapin mo, Mami Bridget. Dahil Samantha, hindi na kami mag-away ng Mami Bridget mo, ha? Huwag ka na umiyak. Bridget? 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 Yaya, Manang! Manang, tulungan niyo ko! Diyos ko, Bridget? So, nagselos nga sa'yo si Bridget. Dininay niya, pero yun ang nararamdaman ko. Gusto ko lang maging masaya si Bridget. Hanggang sa huling hininga niya. Yung biglaang pagbago ng ugali ni Bridget, normal yan sa taong may brain cancer. Kaya siya nagkakaroon ng behavioral changes. Anak, I'm sorry kung naging bad si Mami kanina, ha? Kasalanan talaga ng Mami Ellery mo to. Gusto niyang sirain ang pamilya natin. Bad talaga siya. Pag hindi mo ako pinagbigyan sa gusto ko, pupunta akong kinakapatid mo. Pag nalaman niya na niloloko mo lang siya, magagalit sa'yo yun. So tawagan mo na siya.